maipapaliwanag sa isang babaeng hindi pa nakasakay ng jeep sa buong buhay niya. Na ang pinakatunay na kaligayahan ay hindi makikita sa loob ng isang penthouse, kundi sa gitna ng trapiko, sa pawis ng isang lalaking walang ipinagyayabang, kundi ang kanyang katapatan, ang amoy ng bagong yari na leather seats ng Mercedes-Benz ay parang pamilyar na halik sa ilong ni Sofia Villanueva tuwing umaga. Hindi siya basta-basta nagbubukas ng pinto ng kotse. May driver para doon. Hindi siya naghahanap ng parking. May assistant para sa lahat ng ganyan. Sa edad na 25, ang buhay ni Sofia ay katulad ng isang maingat na pinintang kwadro. Perpekto sa labas, ngunit kung titingnan mong mabuti, may kakaibang kakulangan sa loob. Anak siya ni Rodrigo Villanueva, isa sa pinakamakapangyarihang real estate tycoon sa buong bansa. Ang pangalan ng Villanueva ay nakalagay sa mga gusali, sa mga mall, sa mga kondominium na nakahanay sa skyline ng lungsod. At si Sofia bilang nag-iisang anak ay pinalaki sa mundong walang hindi. Laging oo, laging agad, laging kung ano ang gusto mo. Mula pagkabata, natuto siyang maging maingat, mataas ang tingin sa sarili, at medyo malayo sa mga taong hindi niya kilala. Hindi dahil masama siya, kundi dahil iyon ang itinuturo sa kanya ng mundo niya. Ngayong araw na ito, may meeting siya sa Makati. Isang mahalagang presentasyon para sa bagong proyekto ng kanilang kumpanya. Isang luxury condominium sa may lupa na dating pag-aari ng lungsod. Nakaupo siya sa likod ng kanilang itim na SUV, ang mga daliri bilis na gumagalaw sa screen ng kanyang iPhone habang binabasa ang mga dokumento. Ang kape niya, 2 pumps ng vanilla syrup, oat milk, walang asukal, nakalagay sa cup holder, mainit pa rin dahil alam ng kanyang assistant kung kailan siya lalabas ng bahay. "Ma'am, traffic po," sabi ng driver niya. "Baka mag-antay tayo ng 30 minuto dito." Bahagyang napangiwi si Sofia. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang dagat ng mga sasakyan, mga jeepney, tricycle, motorsiklo at mga delivery riders na para bang hindi naaapektuhan ng trapiko, nag-iigib ng daan sa pagitan ng mga kotse na tila mga isda sa ilog. Isang mundo ang labas ng kanyang bintana na halos hindi niya tinitingnan. Palagi siyang nakalingon sa kanyang phone, sa kanyang laptop, sa kanyang mundo. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang assistant. Abisuhan ng conference room. Late ako. Pagkatapos ay inilagay niya ang phone sa tabi niya at sandaling pumikit. Minsan, kahit si Sofia ay napapagod, hindi sa trabaho, sa pagganap, sa laging pagiging Sofia Villanueva na inaasahan ng lahat. Nang makarating sila sa venue, mabilis siyang lumabas ng SUV. Ang tsinelas na stiletto ay tumatapak ng elegante sa marbled floor ng lobby. Matagumpay ang meeting, lagi namang ganoon kapag si Sofia ang nag-present. May kumpiyansa siya na hindi kailangang aralin. Likas na, tulad ng kanyang mga mata na mapungay at ang tinig na dahan-dahan, ngunit matatag. Pagkatapos ng meeting, nagpasya siyang lumabas sandali bago bumalik sa kotse. May cafe siya na gusto sa malapit. Isang maliit na lugar na hindi masyadong sikat, isa sa mga bihirang bagay na nag-i-enjoy siya nang walang entourage. Kaya't sinabi niya sa driver na antayin siya at lumakad siya ng mag-isa. Sa loob ng cafe, nag-order siya, umupo sa sulok at inilabas ang phone para mag-reply ng mga email. Pero pagkatapos ng ilang minuto, nang gusto na niyang ilagay ang phone sa bag niya, wala ito. Naghanap siya. Bag, jacket, upuan, sahig. Wala. Nawala ang phone niya. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ni Sofia ang isang bagay na hindi niya sanay, ang pagiging helpless. Lumabas siya ng cafe, naghahanap, nagtatanong. Ang staff ay nagpaliwanag na walang nakitang phone. Bumalik siya sa lugar kung saan siya dumaan
Ang kalye, ang sidewalk, ang malapit na kanto. At doon, habang nakatingin siya sa lupa at halos mawalan ng pag-asa, may marinig siyang boses, "Hoy, Temis!" Lumingon siya, isang lalaki sa motorsiklo, nakasuot ng orange na delivery vest na medyo kupas na. Ang helmet ay nakataas pa lang, ang mukha'y pawisan, ngunit may ngiti. Hawak niya ang isang iPhone. Ang iPhone ni Sofia. Nakita ko ito sa may kanto kanina. Nahulog siguro habang lumalakad ka. May lock siya, kaya hindi ko ma-check kung sino ang may-ari. Pero nakita kita kanina sa kafe. Ikaw ba ito? Napatigil si Sofia. Hindi siya sanay na kausapin ng ganyan. Walang po. Walang ma'am sa simula, diretsahan. Parang kausap lang niya ang isang kakilala. Ngunit may tapat sa tingin ng lalaki na hindi siya makaitanggi. "Akin po iyan," sabi niya nang medyo nahihiya. Iniabot ng lalaki ang phone nang walang hesitasyon. "Maingat ka sa susunod. Maraming mandurukot dito sa Makati, lalo na sa oras na to." Nagpasalamat si Sofia, isang bagay na hindi niya lagi ginagawa nang may tunay na damdamin. "Salamat, gusto ko sanang may ibigay sa iyo." Umiling ang lalaki at ngumiti. "Hindi na kailangan. Delivery pa ako. Ingat ka." At bago pa makariyak si Sofia, nakasakay na siya ulit sa motorsiklo at pumasok sa daloy ng trapiko. Isang orange na tuldok sa pagitan ng mga sasakyan, mabilis na nawala sa kanyang paningin. Nanatiling nakatayo si Sofia sa kalsada. Hawak ang kanyang phone at isang kakaibang bagay ang nangyari sa kanya. Hindi siya agad lumakad pabalik sa kotse. Tumingin siya sa kalye, sa mga tao, sa ingay, sa buhay na patuloy na gumagalaw sa paligid niya kahit na hindi niya ito pinapansin. At sa loob ng isang sandali, naisip niya ang ngiti ng lalaki. Walang hinihintay, walang kapalit. Kailan ba siya huling nagbigay ng ganyan? Ng isang bagay na walang kapalit. Bumalik siya sa kotse. Ngunit ang utak niya ay naiwan sa kanto. Kasama ang isang lalaking hindi pa niya alam ang pangalan, na ngayon ay nawawala na sa karagatan ng lungsod, naghahatid ng mga pakete para sa mga taong hindi man niya makikilala. Sa loob ng 3 araw pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi mawala sa isip ni Sofia ang mukha ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit. Marami siyang nakikilala sa buhay niya. Mga negosyante, mga abogado, mga arkitekto, mga anak ng mga kilala. Ngunit ang lalaking iyon na nakasuot ng kupas na orange vest na nangiti ng walang inaasahang kapalit, may kakaiba sa kanya na hindi mapigilan ni Sofia na isipin. Sinubukan niyang kalimutan. Pinunan niya ang kanyang schedule ng mga meeting, mga site visit, mga hapunan kasama ang mga kliyente ng kanyang ama. Ngunit tuwing nakakakita siya ng delivery rider sa kalsada, at ngayon para bang mas marami siyang napapansin, naiisip niya ang ngiti noon. Simple. Walang dahilan. Basta lang ang ngiti. Sa 3 araw, hindi na niya sinubukang kalimutan. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahang gagawin niya. Naghanap siya. Bumalik siya sa Makati, sa parehong kanto kung saan siya nakatayo noon. Hindi niya alam kung bakit. Baka nasa loob niya ang pagkukuwestiyon. Baka kailangan niya lang ng sagot, ng konklusyon para makalipat na. Umupo siya sa isang maliit na tindahan ng kape sa tabi ng kalsada. Hindi ang magandang kafe na dati niyang pinupuntahan, kundi isa sa mga maliliit na stall na may plastic na upuan at parang hindi kumpleto ang aircon. Ang uri ng lugar na hindi niya titingnan noon. Nag-order siya ng 3-in-1 na kape, ang tanging available. Mahapdi ang lasa, masyadong matamis, malayo sa kanyang 2 pumps ng vanilla syrup at oat milk. Ngunit ininom niya. At habang nakaupo siya roon, tinitingnan ang kalsada, nakita niya siya, orange na vest, motorsiklo, at ang ngiting iyon. Nakita rin siya ng lalaki, at sandaling natigilan bago lumapit.
Ikaw? Yung babae noon? Yung may nawaling phone? Oo, sabi ni Sofia. Kahit siya ay nagulat sa sarili niya. Bumaba ang lalaki sa motorsiklo at inalis ang helmet. Ngayon, mas malinaw na niyang nakita ang mukha. Maitim ang buhok, pawisan ang noo, may manipis na peklat sa baba na parang mula sa matagal ng nakaraang aksidente. Hindi siya ang uri ng lalaking makikita sa mga party ng kanyang ama. Ngunit may presensya siya, isang bagay na tahimik ngunit matatag, tulad ng isang punong malalim ang ugat. Naghanap ka ba sa akin? Tanong niya, may amused na tono, hindi arrogant, kundi parang talagang nagtataka. Hindi ko sinadya. Nahihiya si Sofia sa sarili niya. Nandito lang ako, nagpapahinga. Dito? Tumingin ang lalaki sa maliit na stall. Okay lang, magandang tindahan ito. Si Aling Nena, maayos magluto ng longganisa pag umaga. Umupo siya sa tabi niya. Walang hinihintay na imbitasyon, parang natural lang iyon. At hindi alam ni Sofia kung dapat siyang magalit o mangamangha sa ganoong kawalang anumang seremonyas. Noah, sabi ng lalaki at iniabot ang kamay. Sofia, tugon niya at kinuha ang kamay. Matatag ang wunang lalaki, magsangkamay ng isang taong sanay magtrabaho. Hintay. Sofia Villanueva? Napatigil si Noah. Yung anak ni... Oo, maikli. Lagi itong ganyan. Kapag nabanggit ang pangalan niya, nagbabago ang tingin ng tao. Naghihintay na siya ng pagbabago, ng pagiging mas formal, mas maingat, mas malayo. Ngunit si Noah ay natawa lang ng bahagya. Malaki pala yung nawala mong phone. Napaismid si Sofia at saka napangiti. Hindi niya inaasahang ganoon ang reaksyon. Ikaw lang ang hindi nagbago ng mukha nang marinig mo ang pangalan ko. Bakit magbabago? Nag-order si Noah ng kape sa stall at inupo ang helmet sa tabi niya. Tao ka rin naman? 3 simpleng salita. Ngunit para kay Sofia na pinalaki sa mundong lagi siyang tinitingnan bilang titulo bago tao, ang mga salitang iyon ay may bigat na hindi niya inaasahan. Nag-usap sila ng mahigit 1 oras. Una, awkward. Si Sofia ay hindi sanay sa ganitong uri ng pag-uusap. Walang agenda, walang pitch, walang layunin, kundi ang makikinig at magsalita. Ngunit si Noah ay madaling kausapin. May kwento siya sa bawat kanto ng lungsod, ang pamilya sa may tondo, ang 2 kapatid na pinag-aaral niya, ang pangarap na magkaroon ng sariling maliit na negosyo balang araw. Nagsalita siya nang hindi nagmamalaki at hindi rin nagpapakumbaba. Nagsalita lang siya ng totoo at iyon mismo ang hindi sanay marinig ni Sofia mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Sofia. Sa dami ng trabaho mo sa kakulangan, saan ako matatakot? Ngumiti si Noah. Basta nagtatrabaho ako, may kakain kami. Hindi ako mayaman pero hindi rin ako gutom. Maraming mas mahirap sa akin. Napatigil si Sofia. Inisip niya ang sarili niya, ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga meeting, sa mga inaasahan ng kanyang ama, sa presyon ng pagiging Villanueva. At saka inisip niya si Noah. Ang mga alalahanin niya ay mas mabigat sa papel, ngunit mas magaan ang dala niya. Paano iyon? Bago umalis si Noah para sa susunod niyang delivery, nagpaalam siya ng simple. Ingat ka, Sofia Villanueva. At sumakay na sa motorsiklo. Ikaw din, bulong ni Sofia sa sarili. Bumalik siya sa bahay nang may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi romantiko, hindi pa, ngunit may interes na hindi niya mapigilan. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang malawak na silid na may view ng lungsod, tiningnan niya ang mga ilaw mula sa taas. Laging ganito ang tingin niya sa lungsod, mula sa itaas, malayo, parang modelo lang ng isang arkitekto. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon naisip niya na sa bawat ilaw sa ibaba, may tao roon, may kwento, may Noah.
Kinuha niya ang phone at nag-type sa search bar, Noah Delivery Rider Makati? At saka natawa sa sarili. Wala siyang ibang impormasyon. Hindi niya alam kung para saang kumpanya siya nagde-deliver. Wala siyang number. Wala siyang social media na alam. Ang isang babaeng may lahat ng koneksyon sa mundo ay wala iyong paraan para hanapin ang isang lalaking nagbibigay ng mga pakete para sa ibang tao. Ngunit hindi ito naging masamang pakiramdam. Sa halip, may kakaibang excitement. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Ang pakiramdam na may hindi pa siya alam, na may bagay sa mundo na kailangan niyang tuklasin ng sarili. Nang walang assistant, nang walang driver, nang walang pangalan ng Villanueva na magbubukas ng pinto para sa kanya. Sa unang pagkakataon sa matagal, natulog si Sofia nang hindi iniisip ang bukas na meeting o ang susunod na presentasyon. Iniisip niya ang isang orange na vest, ang amoy ng mainit na kape sa maliit na stall, at ang ngiti ng isang lalaking tumingin sa kanya. Hindi bilang Sofia Villanueva, anak ng tycoon, kundi bilang isang babaeng may nakawala lang na phone. Hindi sinadya ni Sofia na bumalik sa Makati kinabukasan. Sabi niya sa sarili, may lakad lang siya sa malapit, isang site visit para sa isa sa mga proyekto ng kanilang kumpanya. Ngunit ang totoo, kahit sa sarili niya ay mahirap tanggapin. Ang mga paa niya ay may sariling direksyon, at ang direksyon na iyon ay patungo sa parehong maliit na stall sa parehong kanto, sa pag-asa na baka naroon na naman ang isang orange na vest. Hindi siya naroon. Nag-order pa rin siya ng 3-in-1 na kape, at ngayon, hindi na siya nagngiwi sa lasa. Umupo siya ng 30 minuto, tiningnan ang mga dumadaan sa kalsada at saka umalis ng may kakaibang kabiguan na hindi niya gustong aminin kahit sa sarili niya. Ngunit ng ika-4 na araw, habang naglalakad siya sa may Ayala Avenue, pagkatapos ng isang meeting, may marinig siyang maingay na motorsiklo sa likod niya. Lumingon siya. At naroon si Noah nakapreno sa tabi ng sidewalk. Ang isang malaking kahon na nakabalot sa itim na plastik ay nakagapos sa likod ng kanyang motorsiklo. Uy! Ngumiti siya nang makita siya. Lagi ka na bang nandito o naghahanap ka ba talaga sa akin? Namula si Sofia, ngunit pinilit ang composure. Nagtatrabaho ako dito. Ikaw ang lagi nandito. Totoo naman, bumaba siya at itinali ang motorsiklo sa poste. Kain ka na ba? May alam akong malapit na karinderya. Tunay na pagkain, hindi yung mga salad na 100 at 50 piso ang isang serving. Napatigil si Sofia. Sa buong buhay niya, hindi siya kumain sa karinderya. Hindi dahil suplada siya. O baka noon, oo. Kundi dahil hindi naman kailangan. Lagi may restaurant, lagi may catering, lagi may fine dining. Ngunit habang tinitingnan niya ang tapat na mukha ni Noah na walang kahit anong panggigipit, simpleng imbitasyon lang, nagpasya siyang subukan. Sige, sabi niya. At sabay silang lumakad. Ang karinderya ay nasa loob ng isang makipot na eskinita. Isa sa mga daanang hindi mo mapapansin kapag nakasakay ka sa kotse. Maliit, may mga plastik na mesa at upuan na mismong parang bata pa ang gumamit. Ang hangin ay puno ng amoy ng nilutong bawang at patis. Ngunit puno ng tao, mga manggagawa, mga estudyante, mga driver, lahat ay kumakain ng walang ingat sa kung ano ang iniisip ng iba. Ano ang order mo? Tanong ni Noah. Ano ang masarap dito? Lahat. Seryoso ang mukha niya. Pero lalo na ang sinigang na baboy ni Aling Maring. Makukunan kita. Hindi naghintay si Sofia na pumili. At iyon mismo ang kakaiba. Lagi siyang may menu, lagi may option, lagi may pagpipilian. Ngunit dito, may nagpili para sa kanya ng walang tanong kung allergic siya, kung low carb siya, kung gusto niya ng gluten-free na option. At para sa isang sandali,
Nag-enjoy siya sa pagiging walang preferensya. Nang dumating ang pagkain, isang malaking mangkok ng sinigang, kanin na puno at pritong isda sa gilid, tiningnan ni Sofia ang pagkain nang may pag-aalangan. Ngunit nang tikman niya ang unang kutsara, napalitan ang pag-aalangan ng isang bagay na hindi niya inasahan. Kasiyahan. Tunay, simpleng kasiyahan. Masarap, sabi niya at nagulat sa sariling tono. Hindi siya nagpapakita ng ganoong klase ng excitement sa pagkain. Lagi siya cool, lagi kontrolado. Ngunit ngayon, halos hindi niya napigilan ang sarili. Tumingin si Noah sa kanya at ngumiti ng malawak. Kita mo? Hindi kailangan ng fancy restaurant para maging masarap ang pagkain. Kumain sila ng matagal at habang kumakain, nagsalita si Noah tungkol sa kanyang araw sa delivery na halos hindi niya maihatid dahil sa trapiko sa EDSA, sa isang matandang babae na naghintay sa kanya ng 2 oras para lang sa isang maliit na pakete ng gamot na kailangan ng kanyang anak. Nagsalita siya ng may buhay sa mga salita, parang ang bawat kwento ay isang maliit na pelikula sa kanyang mga mata. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Sofia. Araw-araw, ganyan. Trapiko, init, mga tao. Nag-isip si Noah saglit. Minsan, pero may mga sandali rin na nagpapaalala sa akin kung bakit ko ginagawa ito. Yung matanda kanina, nang matanggap niya yung pakete, nakita ko sa mukha niya ang ginhawa. 1 segundo lang iyon, pero sulit lahat ng oras ko. Nanatiling tahimik si Sofia. Inisip niya ang sarili niya sa trabaho, ang mga proyektong tinatapos niya, ang mga numero na pinagtatagumpay niya. May naramdaman ba siyang ganoon? Ang tunay na ginhawa mula sa ibang tao? Balang araw, patuloy ni Noah at may kirot sa tinig niya ngunit may pag-asa pa rin. Gusto kong magkaroon ng sariling negosyo. Hindi malaki, baka isang maliit na courier service, pero sa akin na para makapag-hire ako ng ibang tao, para may maibigay pa ako sa mga kapatid ko. Bakit hindi pa ngayon? May plano ka na ba? Kailangan pa ng puhunan, pero hindi ako nagmamadali. Unti-unti, siguradong darating. Pinagmasdan ni Sofia ang lalaki sa harap niya. Walang alinlangan, walang pagsisisi sa kung nasaan siya ngayon. Walang galit sa mundo dahil hindi pa niya nakukuha ang gusto niya. Isang uri ng kapayapaan ang nasa kanya na sa tingin ni Sofia ay mas mahal kaysa sa lahat ng ari-arian ng kanilang kumpanya. Pagkatapos ng tanghalian, nilakad nila ang ilang bloke bago bumalik sa motorsiklo ni Noah. Sa unang pagkakataon, naglakad si Sofia sa lungsod nang walang driver, walang assistant, walang agenda. Tumingin siya sa paligid niya nang may bagong mga mata, ang mga vendor sa gilid ng kalsada, ang mga batang nagbebenta ng sampagita, ang matatanda na nakaupo sa mga bangketa at nagbabasa ng dyaryo. Ang lungsod na palagi niyang tinitingnan mula sa taas ng mga gusali ay iba pala ang itsura kapag nakatayo ka sa loob nito. Maganda pala ang lungsod kung titingnan mo ng mabuti, bulong niya. Narinig ito ni Noah at tumingin sa kanya nang may kakaibang hanga. Palagi naman, ikaw lang hindi nakatingin dati. Walang alipusta sa mga salitang iyon. Katotohanan lang sinabi ng malambot. At si Sofia, sa halip na masaktan, ay natawa lang ng bahagya. Tama ka. Nang makabalik na si Noah sa motorsiklo niya, nagpaalam siya ng normal. Parang magkaibigan na nila. Parang hindi sila 2 taong nagmumula sa ganap na magkaibang mundo. At habang pinanood ni Sofia ang motorsiklo niya na nawala sa trapiko, may naramdaman siyang mainit sa dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagiging kasama ng isang tao nang walang anumang inaasahan, walang agenda, walang papel na ginagampanan, basta kasama lang. Bumalik siya sa kanilang opisina, ngunit ang isip niya ay naiwanan sa mga eskinita, sa amoy ng sinigang
at sa tinig ni Noah na nagsasalita tungkol sa isang matandang babae at ang kanyang pakete ng gamot. At sa unang pagkakataon sa matagal, naisip ni Sofia na baka ang mga bagay na palagi niyang iniisip bilang malaki, ang mga gusali, ang mga numero, ang pangalan ng Villanueva, ay hindi talaga ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Baka ang pinakamalaking bagay ay ang mga maliliit. Ang isang mangkok ng sinigang, ang isang ngiti ng walang kapalit, at ang pakiramdam na may nakakakita sa iyo bilang tao, hindi bilang pangalan. Lumipas ang 2 linggo. 2 linggo ng mga tanghali sa karinderya ni Aling Maring, ng mga lakad sa mga eskinita ng Makati, ng mga kwentuhan sa maliit na stall habang umiinom ng 3-in-1 na kape na hindi na ngayon masyadong mapait sa panlasa ni Sofia. 2 linggo ng dahan-dahang pagbabago. Hindi dramatiko, hindi biglaan, kundi parang ang sikat ng araw na unti-unting pumapasok sa isang silid na matagal na nakasara ang mga bintana. Hindi nila pinangalanan ng kanilang pagkikita. Walang magkita tayo bukas. Basta parang nandoon lang sila para sa isa't isa tuwing nagkataon. At sa kabila ng walang kasunduan, lagi silang nagtatagpo. Parang may sariling paraan ng lungsod para dalhin sila sa iisang kanto. Ngunit hindi lahat ay tahimik sa mundo ni Sofia. Isang gabi, nang nakaupo siya sa hapagkainan kasama ang kanyang ama, binanggit ni Rodrigo Villanueva ang pangalan ng isang lalaki. Si Marcus Reyes, anak ng Reyes Holdings. Maganda ang partnership, pati na rin para sa inyo. Sinabi ito ng kanyang ama ng parang natural, ng parang simpleng business deal lang, at sa matagal na panahon, alam ni Sofia na iyon ang uri ng mga pag-uusap na dapat niyang salubungin ng bukas at walang reklamo. Ngunit ngayon, may naramdaman siyang kakaibang paghihimagsik sa loob. Isang maliit na boses na nagsasabing hindi lang siya isang piraso sa isang chessboard. Ama, sabi niya ng dahan-dahan, hindi ako isang merger. Tumingin sa kanya si Rodrigo nang may pagtataka. Hindi siya sanay sa ganitong sagot mula sa anak. Sofia, pakinggan mo ako. At sa unang pagkakataon, hindi siya nagpigil. Matagal na akong nagpapabuhay sa mga desisyon ng iba, kung saan ako kakain, kung sino ang aking makakasama, kung ano ang inaasahan sa akin. Hindi ko sinasabing mali ang lahat ng iyon. Ngunit, kailangan ko ring malaman kung ano ang gusto ko. Hindi lang kung ano ang maganda para sa kumpanya. Matagal na katahimikan sa pagitan nila, saka dahan-dahang nagsalita ang kanyang ama. Hindi galit, kundi may kasamang isang bagay na parang hiya. May nagbago sa iyo sa nakaraang ilang linggo. Hindi sinagot ni Sofia ito, ngunit sa loob niya, may nagbago. At ang pangalan ng pagbabagong iyon ay nakasuot ng orange na vest. Kinabukasan, mas maaga siyang pumunta sa Makati. Ngunit ngayon, may dala siyang balita. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang malaking logistics company. Naghahanap sila ng mga bagong partners para sa isang micro-delivery program. Isang programa para sa mga independent riders na gustong mag-set up ng sarili nilang maliit na operasyon. Puhunan, training, koneksyon, lahat nakabalangkas. At ang isang pangalan ang naisip niya agad. Nakita niya si Noah sa dati nilang kanto. Nagre-repack ng mga pakete sa tabi ng motorsiklo. Ang noo ay nakayuko. Ang mga kamay ay abalang-abala. Hindi pa siya nakatingin nang lumapit si Sofia. Noah! Lumingon siya at agad ngumiti. Uy! Maaga ka ngayon. May kwento ako sa iyo. Umupo siya sa malapit na bangketa. Hindi na siya nag-aalangan sa ganitong bagay. Hindi na niya iniisip kung ano ang iniisip ng mga tao sa kanya. May narinig ako para sa mga riders na gusto ng sariling negosyo. Puhunan, training.
Habang nagpapaliwanag si Sofia, unti-unting tumigil si Noah sa pagre-repack. Nakikinig siya ng buong buo. Ang mga mata ay seryoso, hindi excited agad, kundi ang uri ng pakikinig ng isang taong sanay mag-ingat sa mga pangako. "Bakit mo ito sinasabi sa akin?" tanong niya nang matapos si Sofia. "Dahil para sa iyo ito." Tapat, simple. "Sofia." Malambot ang tinig niya ngunit may seryosidad. "Alam mo ba ang pinagkaiba natin? Hindi lang ang pera o ang pangalan, kundi ang mundo natin. Ang mundo mo, may ama kang may koneksyon, may pintuan na bukas para sa iyo kahit saan. Ang mundo ko, kailangan ko munang kumatok sa bawat pinto at minsan hindi pa rin binubuksan. Alam ko iyon," sabi ni Sofia. "Kaya nga tinutulungan kita. Hindi ko gusto ng awa." Hindi awa ito. May kirot sa tinig ni Sofia. Hindi galit, kundi isang bagay na mas malalim. "Naniniwala ako sa iyo, Noah. Nakita ko kung paano ka nagtatrabaho. Nakita ko kung paano mo tinatrato ang mga tao. Narinig ko ang mga pangarap mo. Hindi mo kailangan ng awa. Kailangan mo ng pagkakataon. At meron akong paraan para ibigay iyon sa iyo. Kung ayaw mo, okay lang. Ngunit huwag mong tanggihan ito dahil sa pride." Matagal na tahimik si Noah. Tumingin siya sa kalsada, sa mga sasakyan, sa mga tao, sa lungsod na kanyang tinatahak araw-araw. Saka tumingin siya kay Sofia at may bagay sa kanyang mga mata na hindi pa niya nakita doon noon. Isang kahinaan, isang bahagi ng pader na dahan-dahang bumabagsak. "Bakit ka ganito ka-interested sa buhay ko?" tanong niya ng pabulong. Tumibok ng malakas ang puso ni Sofia. Sandaling nag-atubili siya at saka pinili ang katotohanan. "Dahil sa lahat ng mga taong nakilala ko sa buhay ko, ikaw ang pinakatunay. Ikaw ang unang tao na tumingin sa akin, hindi sa pangalan ko, hindi sa kumpanya ng aking ama, kundi sa akin. At hindi ko alam kung paano ipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko, ngunit ayaw ko pang mawala ang mga sandaling katulad nito." Nanatiling tahimik si Noah sa loob ng mahabang sandali. At saka, dahan-dahan, ngumiti siya, ngunit iba ang ngiting ito. Hindi ang karaniwang magaan na ngiti niya. Ito ay mas maingat, mas malalim, may kasamang isang bagay na matagal na niyang pinipigilan. "Sofia Villanueva," sabi niya, "alam mo bang ikaw ang pinakakakaibang tao na nakilala ko sa buong buhay ko? Mabuti o masama? Maganda?" At sa unang pagkakataon, iniabot niya ang kamay niya, hindi para sa handshake, kundi para hawakan ng kamay niya ng mahinahon, ng may pagmamalasakit. "Susuriin ko ang programa at salamat, hindi lang sa impormasyon. San pa? Sa pakikinig, sa pagtingin, sa pagbabago ng isip ko na lahat ng nasa itaas ay hindi nakakakita sa nasa ibaba." Nagkatinginan sila sa gitna ng maingay na kalsada ng Makati. Ang anak ng billionaire at ang delivery rider. At sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kaibahan. Ang trapiko, ang ingay, ang mundo, lahat ay parang lumayo ng kaunti. Lumipas ang mga buwan. Nag-apply si Noah sa programa at tinanggap siya. Dahan-dahan, nagsimula ang kanyang maliit na courier service. Una ay 2 lang silang rider, saka 4, saka 10 katao. Hindi biglaan ang tagumpay, ngunit tuwid ang landas dahil sa tiyaga ni Noah at sa mga tamang koneksyon na naibahagi ni Sofia. Hindi bilang utos ng kanyang ama, kundi bilang kanyang sariling pagpili. At si Sofia, nagbago rin siya, ngunit hindi ang uri ng pagbabago na makikita sa mga tabloid o sa balita ng negosyo. Ang pagbabago niya ay nasa loob, sa paraan ng kanyang pagtingin sa mga tao, sa paraan ng kanyang pakikinig, sa paraan ng kanyang pamumuhay. Nagsimula siyang bumaba sa mga site ng personal, nakikipag-usap sa mga manggagawa, nakikinig sa kanilang mga reklamo. Tinitingnan ang mga proyekto hindi lang bilang numero
kundi bilang mga tahanan ng mga taong may kwento. Isang Sabado ng hapon, habang naglalakad sila ni Noah sa may baywalk. Ngayon ay opisyal na silang magkasama. Walang label noon sa simula, ngunit ngayon ay tahimik na tinatanggap ng dalawa. Sinabi ni Noah ang isang bagay na matagal niya nang gustong sabihin. Minsan naiisip ko, bulong niya. Kung hindi ka naghulog ng phone noon sa kanto, hindi ko malalaman na may ganitong taong katulad mo. Napangiti si Sofia at sinandal ang ulo sa kanyang balikat. Sinasabi ko sa sarili ko noon na aksidente iyon. Ngayon hindi ko na tinatawag na aksidente. Ano na ngayon ang tawag mo? Tumingin siya sa lungsod, sa mga ilaw na nagsisimula ng mag-alab habang lumalubog ang araw, sa mga tao sa paligid nila, sa buhay na patuloy na gumagalaw sa lahat ng direksyon. At sa unang pagkakataon, hindi na niya tinitingnan ang lungsod mula sa taas. Nandoon na siya sa loob nito, kasama ang mga kwento, kasama ang ingay, kasama ang lahat ng maliliit na bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Simula, sabi niya, tinatawag ko itong simula. At sa gitna ng trapiko at ng gabi ng lungsod na dati ay hindi niya kilala, nahanap ni Sofia Villanueva ang isang bagay na walang pera ang makakabili, walang pangalan ang makapagbibigay. Ang pakiramdam na sa wakas, siya na ang tunay niyang sarili. At katabi niya ang isang lalaking nagturo sa kanya na ang pinakamagandang tanawin ay hindi ang makikita mula sa itaas ng isang penthouse, kundi ang makikita kapag bumaba ka, lumakad at talagang tumingin.